Hinding-hindi malilimutan ni Elena ang araw na yon. Ang araw na bumagsak ang kanyang mundo. Nasa kusina siya, naghahanda ng paborito niyang kape habang nakatingin sa labas ng bintana, sa payapang tanawin ng San Rafael. Sariwa pa sa hangin ang halimuyak ng dagat. Ang lahat ay tila perpekto, tulad ng araw-araw na pamumuhay nila ni Marco. Hanggang sa narinig niya ang sigaw ni Manang Lydia mula sa sala. Etlan! Etlan! Halika rito! Tignan mo ito. Kumunot ang noo ni Elena. Bihira kung magkaganito si Manang Lydia. Nagmamadali siyang lumabas, dala pa ang kape. Naabutan niya ang matanda na nakatulala, hawak ang pahayagan. Ang mga kamay nito ay nanginginig. Lumapit si Elena, at pagkakita niya sa litrato sa front page, nabasag ang tasa ng kape sa kanyang kamay. Bumagsak ang mundo niya. Marco Ramirez, ikakasal na ay anak ng Santiago here. Malaking letra ang bumulaga sa kanya. Sa ilalim ng headline ang larawan ni Marco. Nakangiti. Yakap-yakap si Isabel Santiago, ang anak ng pinakamayamang angkan sa San Rafael, si Don Emilio Santiago. Nakabarong si Marco, nakaputi si Isabel. Ang kanilang mga mukha ay tila lumulutang sa pahina, nagpapahayag ng isang masayang simula, habang sa kanya naman ay isang masakit na wakas. Parang may humampas na palaso sa dibdib ni Elena. Humigpit ang kapit niya sa kanyang dibdib, na tila hinahanap ang puso niyang nawala na. Ang init ng kape sa kamay niya ay hindi na niya naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-aalab na apoy ng sakit at pagtataksil na kumalat sa buong sistema niya. Hindi ito totoo, bulong niya, halos hindi makahinga. Ilang linggo na lang ang nakalipas, yakap-yakap pa ni Marco si Elena sa kanilang kama, nang angakong habang buhay silang magsasama. Mga salitang ngayon ay tila sumisira sa kaluluwa niya, nagiging abo sa bawat paghinga. Napakasakit. Napakalaki ng pagtataksil. Walang pasabi. Walang paalam. Isang araw, umalis si Marco para daw sa isang business trip. Pinayagan niya. Pinagkatiwalaan. Mahal na mahal niya. At ngayon, ito ang makikita niya. Ang mukha ng kanyang asawa, nakangiti sa ibang babae, sa pahayagan. Sa buong bayan. Napakababa ng tingin niya sa sarili. Napakaliit. Tila isang basurang itinapon matapos gamitin. Ate Len, sigaw ni Manang Lydia at niyakap siya. Kumalma ka, Ate Len. Hinga. Hinga. Ngunit hindi makahinga si Elena. Ang bawat pagtatangka ay parang paglanghap ng usok mula sa nasusunog na pangarap. Ang sakit ay nagiging galit. Ang galit ay nagiging puot. Iniwan siya ni Marco. Pinili niya ang iba. Isang mas bata. Mas mayaman. Isabel Santiago. Ang pangalan ay parang latigo na humahampas sa likod niya. Kilala niya si Isabel. Ang babaeng iyon ay palaging nasa paligid, palaging ngumingiti ng mapanukso kay Marco. Ngunit hindi niya kailanman inakala na magagawa ni Marco ito sa kanya. Hindi kailanman. Napakasakit ng pag-asa. Napakasakit ng pagmamahal na ngayon ay tila isang sumpa. Bigla siyang kumalas sa yakap ni Manang Lydia. Tumakbo siya patungo sa kwarto nila, sa kwarto na punong-puno ng alaala nila. Ang kama kung saan sila nagbahagi ng tawa at lihim. Ang aparador kung saan nakasabit ang mga damit ni Marco. Ang lahat ay sumisigaw ng pagtataksil. Nagsimula siyang humagulgol, malakas na malakas. Humalo ang luha sa pawis sa kanyang pisngi. Ang bawat patak ay parang patak ng dugo mula sa nasugatan niyang kaluluwa. Ang sakit, Manang, sigaw niya, ang sakit-sakit. Pumasok si Manang Lydia sa kwarto, sumunod sa kanya. Niyakap niya si Elena ng mahigpit. Alam ko, Ate Len. Alam ko. Pero kailangan mong maging malakas. Paano, Manang? Paano? Wala na akong Marco. Wala na akong pamilya. Ang boses ni Elena ay halos hindi na marinig dahil sa paghikbi. Binigay ko ang lahat sa kanya. Ang lahat. Isang araw matapos ang balita, narinig ni Elena ang mga bulungan. Kawawa naman si Aling Elena, iniwan ng asawa para sa mas bata at mayaman. Dapat lang sa kanya. Sino ba naman siya kumpara sa Santiago? Malas daw kasi. Ilang taon na silang kasal, wala pa ring anak. Ang bawat bulong ay tila karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang bawat sulyap ay parang apoy na sumusunog sa kanyang kahihiyan. Ang San Rafael, ang kanyang bayan, na dating tahanan, ay naging impyerno.
Hindi na siya lumabas ng bahay. Ang buong mundo niya ay nagkulong sa apat na sulok ng kanyang kwarto, sa amoy ng kanyang mga luha at ang alaala ni Marco. Hanggang sa isang araw, habang nakatulala siya sa mga gamit ni Marco na naiwan, napansin niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang aparador. Nakatago ito. Parang hindi napansin ni Marco nang umalis siya. Kinuha niya ang kahon. Amoy lumang papel at alikabok. Pagbukas niya, tumambad ang ilang lumang litrato nila ni Marco noong bago pa lang sila magkasama, masaya at inosente. Sa ilalim ng mga litrato, may nakita siyang isang nakatiklop na papel at isang maliit na VS drive. Ang papel ay parang isang sulat, ngunit masyadong madilim sa kwarto para basahin. Kinuha niya ang EFSU at ang papel, humakbang siya palabas ng kwarto, papunta sana sa sala kung saan mas maliwanag. Ngunit bago pa siya makalabas ng tuluyan, may narinig siyang malakas na katok sa pintuan sa labas. Sunod-sunod. Malakas. At nagmamadali. Eklan. May tao sa labas, sigaw ni Manang Lydia mula sa kusina, na tila nagmamadali ring puntahan ang pintuan. Napahinto si Elena. Sino kaya ang bibisita sa kanya sa ganitong oras? At ano ang gusto nila? Narinig ni Elena ang bawat yapak ni Manang Lydia papalapit sa pintuan. Ang papel at liesyu sa kamay niya ay tila nagbigay sa kanya ng kakaibang bigat, at kasabay nito, isang kislap ng pag-asa. Ngunit sino ang taong kumakatok sa gitna ng kanyang kalungkutan? Ilang sandali pa, bumalik si Manang Lydia, kasama ang isang ginang na may dalang mga bulaklak. Isang kapitbahay. Atlan, si Aling Fee. Dumalaw, sabi ni Manang Lydia, halatang pinilit ng umiti. Lumabas si Aling Fee mula sa bahay, may halong awa at kuryosidad ang mga mata. Nagbigay ito ng pakikiramay at nag-iwan ng kaunting pagkain. Naramdaman ni Elena ang mga sulyap at bulungan sa labas. Iyon ang kanyang realidad ngayon. Isang babaeng pinandidirihan, kinaawaan. Matapos umalis ni Aling Fee, humarap si Manang Lydia kay Elena. Nakita niya ang pagod sa mga mata ng matanda, ngunit may katatagan din. Hanggang kailan ka magtatago, Ate Len? Tanong ni Manang Lydia, ang boses ay malumanay ngunit may paggising. Hanggang kailan mo hahayaang kainin ka ng sakit? Sa nakikita ko, hindi pa tapos ang laban mo. Pinigilan ni Elena ang pagluha. Hindi siya sumagot. Si Marco nawala na. Tanggapin mo na, patuloy ni Manang Lydia. Pero ang buhay mo, hindi dapat matapos sa kanya. Hindi ka dapat matapos sa kung anong pinili niya. Kaya mo yan, Ate Len. Kayang-kaya mo. Kilala kita. Hindi ka basta-basta susuko. Tinitigan ni Elena si Manang Lydia. Sa mga mata ng matanda, nakita niya ang pagmamahal na walang kapantay. Ang Manang Lydia na kasama niya sa hirap at ginhawa. Ang tanging taong hindi siya hinusgahan. Ang kanyang sandalan. Pero paano, Manang? Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, bulong niya, ang boses ay parang sirang plaka. Wala akong pinanghahawakan. Ang sarili mo, Ate Len. Hawakan mo ang sarili mo, sagot ni Manang Lydia. May sarili kang lakas. Ikaw ang asawa, ikaw ang nagtatag ng bahay na ito. Hindi niya kayang basta-basta kunin ang lahat. Hindi tama yon. Ang mga salita ni Manang Lydia ay umalingaw-ngaw sa isip ni Elena. Hindi tama yon. Hindi tama. At sa mga salitang iyon, isang maliit na apoy ang sumindi sa loob niya. Isang apoy na matagal ng patay. Apoy ng galit. Ng determinasyon. Ng pagbangon. Manang. Gusto ko siyang labanan, sabi ni Elena, ang boses ay nanginginig ngunit may bigat. Gusto kong labanan sila. Gusto kong makuha ang hustisya. Niyakap ni Manang Lydia si Elena. At gagawin natin yan, Ate Len. Magkasama tayo. Kinaumagahan, tinitigan ni Elena ang lumang ifesi at ang sulat na nakita niya. Ang sulat ay isang paalam, sinabi ni Marco na, pasensya na, wala akong ibang choice. Wala siyang ibang choice. Ang tanong na iyon ay nagpabigat sa kanyang isip. Ngunit nagdesisyon na siya. Hindi siya magpapatalo. Isang linggo ang lumipas, nakaupo si Elena sa isang maliit na desk sa admissions office ng isang law school sa Manila. Malayo sa San Rafael, malayo sa mga mata ng mga tsismosa. Nag-ipon siya ng kaunting pera mula sa ipon niya at sa tulong ni Manang Lydia na nagbenta ng ilang lumang alahas. Sigurado po ba kayo, ma'am? Tanong ng staff,
Nakatingin sa kanya, marahil ay nagtataka kung bakit may isang babaeng halos nasa edad na, biglang mag-aaral ng batas. Ngumiti si Elena, isang ngiting hindi pa niya nagagawa sa mahabang panahon. Opo. Sigurado ako. Ngunit hindi naging madali. Ang mga gabi niya ay naging umaga. Ang mga mata niya ay laging nakadikit sa mga libro. Ang mga legal terms ay bago sa kanya. Ang utak niya, na nakasanayan sa pag-aalaga ng bahay, ay pinipilit na umintindi ng mga batas at konstitusyon. Madalas siyang mapagod. Gusto niyang sumuko. May mga panahong titingin siya sa salamin at makikita ang isang babaeng nakakatakot tingnan. Mapupungay ang mga mata, may mga bilog sa ilalim. Ang buhok ay magulo. Ngunit sa likod ng pagod, may nakikita siyang kakaibang kislap ng kaalaman, ng kapangyarihan. Isang hapon, sa isang seminar tungkol sa family law na dinaluhan niya, narinig niya ang pangalan ni Atty. Ricardo Cardo Reyes. Kilala ito bilang isang veteranong abogado, tapat at matalino. Matapos ang seminar, naglakas loob si Elena na lapitan si Atty. Cardo. Atty. Reyes, tawag niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Lumingon si Atty. Cardo, isang matangkad na lalaki na may seryosong mukha, ngunit may mabait na mga mata. Yes, ma'am. Ikinuwento ni Elena ang kanyang sitwasyon. Ang pagtataksil ni Marco. Ang kahirapan niya. Ang pagnanais niyang ipaglaban ang kanyang sarili. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Atty. Cardo. Mula sa pagtataka, naging pagkaunawa. At pagkatapos, paghanga. Malakas ang loob mo, ma'am, sabi ni Atty. Cardo. Hindi lahat ng babae kayang gawin ang ginagawa mo. Isang inspirasyon ka. Ipagpapatuloy mo ba ang pag-aaral ng batas? Opo, Atty., sagot ni Elena. Kailangan kong matuto. Kailangan kong ipaglaban ang sarili ko. Ayaw kong may ibang babae na maranasan ang sakit na nararanasan ko. Kung gayon, kung kailangan mo ng gabay o anumang tulong sa pag-aaral, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. May maliit akong opisina rito sa Maynila. Pwede kang magtanong anytime, alok ni Atty. Cardo, at iniabot ang kanyang calling card. Sige na, mauuna na ako. Umalis si Atty. Cardo, ngunit ang mga salita niya ay nagbigay ng panibagong lakas kay Elena. Isang profesional na abogado ang nagsabi na may lakas siya. Malaki iyon para sa kanya. Ilang buwan pa ang lumipas. Nakamit ni Elena ang kanyang lisensya sa batas. Hindi siya sumayang ng sandali. Kaagad siyang naghain ng petition for annulment ng kasal nila ni Marco, at kasama nito ang petition for liquidation of conjugal partnership para sa dibisyon ng mga ari-arian. Sa wakas, may magagawa na siya. Hindi nagtagal, dumating ang sagot mula sa abogado ni Marco. Isang makapal na sobre na naglalaman ng isang formal na liham. Binasa ni Elena ang bawat linya at unti-unti kumuyom ang kanyang kamao. Ang liham ay nagtatanggi sa lahat ng kanyang paghahabol sa ari-arian. Hinihingi nito na patunayan ni Elena ang bawat sentimo, ang bawat piraso ng ari-arian na sinasabi niyang pag-aari nila. At sa huling talata, may isang nakakubling banta, hindi ka dapat makialam sa mga bagay na hindi mo nauunawaan, Ginang Ramirez. Ang pagtatangkang ito ay maaaring magdulot ng mas malalang problema para sa iyo. Napakasakit ng pagbasa ng kanyang pangalan, Ginang Ramirez. Pero mas masakit ang katotohanan na hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito. At ang laban na ito ay hindi lamang para sa hustisya, kundi para sa kanyang kaligtasan. Ang liham mula sa abogado ni Marco ay tila isang balyena na bumaba sa kanyang lalamunan. Hindi lang ito pagtanggi, ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Ngunit handa na si Elena. Ngayon ay Atty. Elena de la Cruz na siya, may lisensya, may kaalaman. May laban. Nagmadali siyang pumunta sa opisina ni Atty. Cardo Reyes. Maliit lamang ang kanyang opisina, ngunit malinis at puno ng mga libro. Ang amoy ng papel at kape ay nagbigay sa kanya ng kakaibang ginhawa. Atty. Cardo, sabi ni Elena, inilapag ang liham sa mesa. Narito na ang sagot nila. Maingat na binasa ni Atty. Cardo ang liham. Tumango-tango siya at lumalim ang kunot sa kanyang noo. Gaya ng inaasahan, sabi niya. Hindi nila basta-basta ibibigay ang mga ari-arian. Malakas ang angkan ng Santiago.
Kilala si Don Emilio sa pagiging matalas at walang awa sa negosyo. Ngayon, pati sa personal na laban, gagamitin niya ang lahat. Nagsimula silang magtrabaho. Oras-oras. Araw-araw. Sinubukan nilang i-trace ang mga bank accounts ni Marco, ang mga properties na nakapangalan sa kanya bago ang kasal. Ngunit bawat pintuan ay tila nagsasara sa kanilang mukha. Ang mga dating kakilala ni Marco sa San Rafael ay biglang naging tahimik. Ang mga opisyal sa lokal na rehistro ay tila nagkakamot ng ulo sa tuwing humihingi sila ng kopya ng mga dokumento. May isang beses pa nga na nawala ang isang importanteng file sa Land Registration Authority ng bigla-bigla. Hindi ko makuha ang kopya ng deeds of sale ng kanilang bahay at lupa, reklamo ni Elena isang hapon, punong-puno ng frustration. Paulit-ulit na sinasabi ng diary na nasa review pa at hindi pa available. Umiling si Attorney Cardo. Iyan ang kapangyarihan ng mga Santiago, Elena. Kayang-kaya nilang manmanan ang lahat ng kilos mo. Kayang-kaya nilang pigilan ang anumang impormasyon na makakasira sa kanila. Naramdaman ni Elena ang init sa kanyang mga pisngi. Ang galit ay muling bumalong sa kanyang dibdib. Hindi niya hahayaang magtagumpay sila. Isang gabi, habang kumakain si Elena kasama si Manang Lydia sa isang maliit na restaurant sa San Rafael, nakita niya si Marco at Isabel. Sila ay nakaupo sa E-section, nakangiti at nagtatawanan. Ang pait ay dumaloy sa kanyang lalamunan. Biglang tumayo si Isabel at lumapit sa kanilang mesa, may kasamang malaking ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata. "Oh, Elena," sabi ni Isabel, na tila nagulat ngunit may pagkabalahura sa kanyang boses. "Hindi ko akalain na makikita kita rito. Akala ko ba hindi ka na lumalabas?" Mula nang mangyari ang insidente. Ang bawat salita ay tila isang dagok sa kanyang dignidad. Naramdaman ni Elena ang pagkapaso ng kanyang pisngi. "Nagkakamali ka, Isabel," matigas na sagot ni Elena. "May buhay ako. At ito ang bayan ko." Tumawa si Isabel, ngunit malamig ang kanyang mga mata. "Nga pala. Ang San Rafael. Ang lugar kung saan ka iniwan. Narinig ko, Attorney. Ka na raw? Wow. Sana ay hindi mo gamitin ang iyong bagong propesyon para lang gumawa ng gulo. Hindi ka naman siguro ganoon desperada, hindi ba?" Napuno ng lason ang huling tanong ni Isabel. Napayukayok si Elena, ang kanyang mga kamay ay kumuyom sa ilalim ng mesa. Naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanila. Ang mga bulungan ay nagsimula na naman. "Hindi ako desperada, Isabel," sagot ni Elena, itinaas ang kanyang ulo, "ako ay lumalaban. At hindi ko hahayaang apihin niyo ako." Umalis si Isabel na may ngiting tagumpay, iniwan si Elena na nanginginig sa galit. Ngunit sa halip na masiraan ng loob, lalo pang nag-alab ang apoy sa loob ni Elena. Ang lahat ng kahihiyan na idinulot ni Isabel sa kanya ay magiging gasolina sa kanyang paglaban. Kinabukasan, nagsimula si Elena na makatanggap ng mga tawag mula sa mga unknown numbers. Walang nagsasalita, tanging tunog ng static o malalim na paghinga. Pagkatapos, dumating ang mga text message. "Tigilan mo na ang ginagawa mo, Attorney. Elena. Hindi mo gugustuhin ang kalalabasan nito. May mga bagay na hindi dapat iniistorbo. Makakasakit ito sa'yo." Hindi nagtagal, isang selyadong sobre ang inihulog sa kanilang gate. Walang pangalan ng nagpadala. Sa loob nito, isang larawan ng bahay ni Elena na may pula na na nakalagay sa ibabaw. Kasama ang isang putol na sanga ng halaman na tila nakuhanan mula sa bakuran ng kanyang bahay. Nagsimulang matakot si Manang Lydia. Ngunit si Elena. Ramdam niya ang takot, ngunit mas nangingibabaw ang galit. Hindi siya titigil. Sa kabila ng lahat ng paghadlang, patuloy si Attorney Cardo sa paghuhukay. Mayroon siyang koneksyon sa isang lumang clerk sa korte na nagbigay sa kanya ng isang tip. "Attorney Cardo," sabi niya sa telepono, ang boses ay seryoso. "May nakita akong kakaiba. Isang malaking transaksyon sa bank account ni Marco, ilang araw bago siya ikasal kay Isabel. Milyon-milyon. Pero ang source ng pera, napaka-gray. Dadaan sa ilang dummy corporations." "Dummy corporations? May kinalaman ba sa mga Santiago?" tanong ni Elena, ang puso ay kumabog. "Possible. May isang corporation na nakalista bilang nag-transfer ng pondo. Ang pangalan ay Golden Harvest Holdings. Walang record sa AI, pero may dati akong narinig na connection nito sa mga Santiago.
Mukhang ginamit lang ito para itago ang pinagmulan ng pondo. Ngunit pagkatapos nyon, nawala ang bakas. Ang mga records ng Golden Harvest Holdings ay tila nawawala sa air. Kahit ang clerk na nagbigay ng tip ay biglang hindi na nakontak. Napakagatlabi si Elena. Isang maliit na kislap ng katotohanan, ngunit tila ito ay agad na nawawala sa dilim. Nagpasya si Elena na subukang muling suriin ang ESD drive na nakita niya sa kahon ni Marco. Nagbabasakali siyang may naiwan pa siyang hindi napansin. Kinuha niya ang drive at isinalaksak sa kanyang laptop. Error. Drive not recognized. Sinubukan niya ulit. Ganun pa rin. Nagulantang si Elena. Tiyak niya na may laman ang EFSI na yon. Bigla niyang naalala ang nangyari sa bahay niya, ang mga nawalang ebidensya. Posible bang napalitan ito? O sinira? Napabagsak niya ang kanyang kamay sa desk. Ang lahat ay tila laban sa kanya. Ngunit nang akmang itatapon na niya ang lumang kahon, may nahawakan siyang maliit na bagay sa ilalim. Isang maliit na piraso ng papel na tila nakatago sa loob ng isang tupi ng lumang lining ng kahon. Kinuha niya ito. Isang lumang resibo na may nakasulat na mga numero sa likod. Hindi ito mukhang numero ng telepono. Sa ibaba may isang address. Isang lumang address ng isang kumpanya. Golden Harvest Solutions. Napahawak si Elena sa kanyang bibig. Golden Harvest Solutions. May koneksyon kaya ito sa Golden Harvest Holdings na nabanggit ni Atty. Cardo. Ang kumpanyang ito, tila nag-iba lamang ng pangalan. At ang address? Isang lumang bodega sa labas ng San Rafael na matagal nang iniwan. Kung ito nga ang Golden Harvest Holdings, posible kayang dito nang galing ang perang iyon. Napatitig si Elena sa lumang papel, ang kanyang mga mata ay naniningning sa pagtuklas. Ito ba ang susi? Ang maliit na piraso ng papel na ito ang magbubukas ng pinto sa lahat ng kasinungalingan. Ang maliit na piraso ng papel, na may nakasulat na Golden Harvest Solutions, at isang lumang address, ay tila isang bagong pintuan na bumukas sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. Napatingin si Elena sa kanyang sarili sa salamin. Ang mga mata niya, na matagal ng puno ng luha, ay ngayon ay may kislap ng kuryosidad at determinasyon. Hindi na siya ang babaeng luhaan. Ngayon, isa na siyang abogada. Kinaumagahan, dali-daling tinawagan ni Elena si Atty. Cardo. Ikinuwento niya ang tungkol sa piraso ng papel at ang bagong pangalan ng kumpanya. Golden Harvest Solutions. Yenen, pamilyar nga sa pandinig ko, Elena, sabi ni Atty. Cardo. Kung tama ang hinala ko, ito ay isang dating shell corporation ng mga Santiago. Ginagamit nila para sa mga hindi malinaw na transaksyon. Ibinasura na raw nila ito ilang taon na ang nakalipas. Kailangan nating imbestigahan, Atty. Cardo, git ni Elena. Ito na siguro ang simula ng pagkakaugnay nila kay Marco. Mag-ingat ka, Elena, paalala ni Atty. Cardo. Kung konektado ito sa Santiago, tiyak na delikado ang paghuhukay mo. Napaka-maimpluwensya ng Don Emilio. Sigurado ka bang gusto mong ipagpatuloy ito ng mag-isa? Hindi ko po kakayanin kung hindi ko susubukan, Atty., sagot ni Elena. Hindi ko nahahayaang may mga lihim pa silang maitatago sa akin. Dahil sa peligro, nagpasya silang gumawa ng paraan na hindi direktang makikita ang kanyang presensya. Nagpatulong si Elena kay Manang Lydia. Kung kailangan niyang pumunta sa lumang bodega, mas maganda kung may kasama siya, para hindi siya mapansin agad. Isang umaga, maaga silang umalis, nagpanggap na naggrocery sa bayan. Lihim silang nagpunta sa lumang address na nakasulat sa papel. Isang lumang bodega na matagal nang iniwan, nababalutan ng makakapal na alikabok at mga damo. Nakasara ang malaking pinto ng bakal, may mga kalawang na sa tagal. Nagmasid si Elena. Walang tao. Pero sa isang tabi, may isang maliit na tindahan ng sari-sari. Lumapit si Elena at Manang Lydia, bumili ng inumin. Manong, matagal na po ba itong bodega sa tabi? Tanong ni Elena sa tindero, na isang matanda na tila doon na tumanda. Ay, matagal na, ining, sagot ng tindero. Mahigit 10 taon na siguro. Dati, may mga galing dyan. Mga mayayaman. Mga sasakyang pangnegosyo. Madalas pumupunta rito ang mga tao ni Don Emilio Santiago. Nabalitaan ko nga, si Don Emilio daw ang may-ari ng Golden Harvest na yan. Pero bigla na lang nagsara. Biglang kumabog ang puso ni Elena.
Mga tao ni Don Emilio. Nagkasundo ang hinala niya kay Atty. Cardo. May nakita ba kayong iba-iba sa mga pumupunta, Manong? Tanong ni Elena, tila casual lang. Nag-isip ang matanda. Yenan, may isang lalaki. Mestizo. Madalas siyang nakikita rito, laging may dalang mga papeles. Mukha siyang laging balisa noon. Matangkad, maputi. Basta, hindi na siya nakita ulit pagkatapos magsara ng bodega. Nagpasalamat si Elena sa tindero. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Marco. Ngunit sa isip niya, tila nag-umalpas ang isang piraso ng puzzle. Mestizo. Balisa. Marco. Habang pabalik sila sa sasakyan, may napansin si Elena sa basurahan sa gilid ng bodega. May isang lumang papel na nakasabit sa gilid. Kinuha niya ito. Isang lumang invoice. Matagal na. Nakasulat sa itaas, Golden Harvest Solutions. Sa ibaba, may mga numero at pangalan ng mga transaksyon. Hindi niya maintindihan lahat, ngunit may isang pangalang tumalon sa kanyang mga mata, Lo Ramirez. At isang malaking halaga ng pera. Si Marco. Milyon-milyong piso. Bakit may ganitong transaksyon si Marco sa isang kumpanyang konektado sa Santiago? At bakit ilang araw lang bago siya umalis at pakakasalan si Isabel? Ang tanong na iyon ay tila isang malamig na kamay na humawak sa kanyang leg. Ikinuwento niya kay Atty. Cardo ang kanyang nakita. Ito na nga ang hinala ko, Elena, sabi ni Atty. Cardo. Ang Golden Harvest na ito ay tila ginamit para sa mga shady deals. At si Marco mukhang nalulong sa isang bagay. Posibleng inutang niya ang malaking halaga rito, o baka may kaso siya na hawak ng Santiago, at ginamit nila ito para bilhin siya. Naramdaman ni Elena ang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito galit, ito ay pagdududa. Pagdududa sa kanyang sariling paghuhusga. Posible kayang si Marco, bukod sa pagiging traidor, ay isa ring biktima. Ilang araw ang lumipas. Habang naglalakad si Elena sa isang mall sa Maynila, may nakasalubong siya. Si Marco. Kasama niya si Isabel. Ngunit hindi na ito ang Marco na nakilala niya. Ang mukha ni Marco ay hapis, may mga malalaking bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Payat siya. Ang dating kinang sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na pagod. Tila isang manikang walang buhay na kaladkad lamang ni Isabel. Nakangiti si Isabel, nakakapit sa braso ni Marco. Ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May lamig. May pagkasawa. Nakita ni Marco si Elena. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad siyang yumuko, tila iniiwasan ang tingin ni Elena. Ngunit bago siya tuluyang makaiwas, nakita ni Elena ang isang mabilis na pagdaan ng lungkot at pagkabahala sa kanyang mga mata. Marco, tara na, sabi ni Isabel, na tila napansin ang tensyon. Hinila niya si Marco. Sige, sagot ni Marco, halos hindi marinig. Hindi siya nagtaas ng tingin kay Elena. Nagtago si Elena sa likod ng isang poste, pinagmamasdan silang maglakad palayo. Nakita niya kung paano hinawakan ni Isabel ang braso ni Marco. Hindi ito pagmamahal. Pagmamay-ari. Nakita niya ang isang bahid ng luha sa mga mata ni Marco bago siya tuluyang mawala sa paningin. Hindi ito ang Marco na inakala niyang kilala niya. Ang Marco na mapanukso, maloko, at mapanlinlang. Ang Marco na ito ay tila isang bilanggo. Ang Marco na ito ay tila natatakot. Ang Marco na ito ay tila kawawa. Nagkaroon ng kakaibang alon ng emosyon sa kanyang dibdib. Put. May put pa rin. Ngunit may halo na rin itong pag-aalinlangan. Ngayon ay mas malakas ang pagdududa niya sa kwentong inakala niyang alam niya. Hindi mo alam ang lahat ng nangyari. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan si Elena, ngunit sinagot niya ito. Hello. Elena, bulong ng isang boses, pamilyar ngunit pilit kinakalma. Si Marco. Si Marco Ramirez ay nasa panganib. Natigilan si Elena. Sino ito? Paano niya nalaman ang numero niya? At bakit ganito ang boses niya? Sino ka? Tanong ni Elena. Hindi na importante. Ang importante, kailangan mong malaman ang totoo. At kailangan mong tulungan si Marco. Hindi niya kaya. Kailangan nating magkita. Ngayon na. Sa lumang kapehan sa kanto ng Mabini at Rizal. Mag-isa ka.
Humigpit ang kapit ni Elena sa kanyang cellphone. Ang boses sa kabilang linya ay pamilyar. Hindi niya matukoy kung sino, ngunit alam niyang hindi iyon si Marco. Ito ay isang babae, may halong takot at pagmamadali. Si Marco ay nasa panganib. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa isip ni Elena. Bakit? Paano? Akala niya ay masaya na ito sa piling ni Isabel. Nag-alinlangan si Elena. Maaari itong bitad. Maaari itong isang laro lang ng mga Santiago para pahirapan siya. Ngunit ang kislap ng takot sa boses ng tumawag at ang pagod sa mukha ni Marco kanina ay hindi niya kayang baliwalain. Sino ka? Ulit ni Elena. Magkita na lang tayo, Elena. Huwag kang mag-alala. Mag-isa ako, sagot ng boses. Tawagan mo ako kapag nandoon ka na. Sa pagmamadali, tinawagan ni Elena si Atty. Cardo. Ikinuwento niya ang tungkol sa tawag. Masyadong delikado, Elena, paalala ni Atty. Cardo. Hindi natin alam kung sino yan. Maaaring isang patibong. Kailangan kong malaman ang totoo, Atty. Cardo, desididong sagot ni Elena. May nararamdaman ako. May mali. Sumang-ayon si Atty. Cardo, ngunit may kondisyon. Mananatili siya sa malapit, handa sa anumang mangyari. Lumipas ang ilang oras. Nasa lumang kapehan na si Elena, nakaupo sa isang sulok, nakamasid sa pintuan. Ang puso niya ay kumakabog. May nakita siyang babaeng pumasok, nakayuko, at may suot na salamin. Si Manang Estrella. Ang dating yaya ni Isabel Santiago. Ang babaeng matagal nang nawawala sa sirkulasyon matapos magretiro sa pamilya Santiago. Lumapit si Manang Estrella sa kanya, may halong takot at kaba sa mga mata. Elena, bulong ni Manang Estrella, naupo sa tapat niya. Salamat at dumating ka. Manang Estrella, gulat na bulong ni Elena. Ano ang nangyayari? Bakit mo sinasabing nasa panganib si Marco? Huminga ng malalim si Manang Estrella. Hindi masama si Marco, Elena. Hindi siya ang akala mong masama. Nagkamali siya, pero napilitan siya. Namilog ang mga mata ni Elena. Napilitan? Anong ibig mong sabihin? Si Don Emilio Santiago, sabi ni Manang Estrella, bumaba ang kanyang boses. Siya ang nagplano ng lahat. May malaking utang ang pamilya ni Marco sa isang kumpanya na pagmamay-ari ng Don. Hindi lang utang. May hawak din si Don Emilio na ebidensya ng isang illegal transaction na ginawa ng lolo ni Marco noon. Ginagamit nila ito bilang panakot. Kung hindi raw magpapakasal si Marco kay Isabel, sisirain nila ang pangalan ng pamilya nila. Bubulukin sa kulungan ang lolo ni Marco. At sisingilin nila ang lahat ng utang, pati interes. Napakasakit ng impormasyon. Tila may kumalas sa kanyang dibdib. Ang galit ay biglang napalitan ng isang mapait na pagkaunawa. Nilagay nila sa bitag si Marco, patuloy ni Manang Estrella. At si Isabel siya ang instrumento. Gusto niya talagang makuha si Marco dahil kailangan niya ng magiging puppet para sa negosyo ng ama niya. Si Marco ay tila nakatali sa isang gintong tanikala. Mayaman na siya ngayon pero bilanggo siya. Kinuha ni Manang Estrella ang kanyang bag at inilabas ang isang maliit na folder. Ito ang ilang dokumento na nakuha ko. Mga kopya ng loan agreements at ilang emails na nagpapatunay sa mga pagbabanta ni Don Emilio kay Marco. Inabot ni Elena ang folder. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Binuksan niya. Mga pangalan ng kumpanya, halaga, mga petsa. Tumugma ang Golden Harvest Holdings at Golden Harvest Solutions sa mga nakasulat sa resibo na nakuha niya. Alam ko na hindi niya nagawa iyon ng buo sa sarili niyang kagustuhan, dagdag ni Manang Estrella. Nakita ko si Marco. Halos araw-araw, umiiyak siya. Nung araw na umalis siya sa inyo, pumunta siya sa akin. Nagmamakaawa siyang tulungan ko. Sinabi niya na mahal ka niya. Pero wala siyang magawa. Kung hindi raw niya gagawin, sisirain ang lahat. Ang mga salitang iyon ay bumasag sa kanyang puso. Ang galit niya kay Marco ay tila natunaw at napalitan ng isang malalim na lungkot. Naramdaman niya ang sakit ni Marco. Ang desperasyon nito. Hindi ibig sabihin nito na walang kasalanan si Marco. May kasalanan siya. Kasalanan ng kahinaan. Ngunit hindi lang siya ang kontrabida sa istorya. Isa rin siyang biktima. Naramdaman ni Elena ang pagdalo ng mga luha sa kanyang mga mata.
Matagal na siyang hindi umiyak ng ganito. Hindi ito luha ng put. Ito ay luha ng pagkaunawa. Ng karot. Bakit mo ito ginagawa, Manang Estrella? Tanong ni Elena, ang boses ay nanginginig. Hindi ko na kayang tiisin ang ginagawa ng mga Santiago, sagot ni Manang Estrella. Mabait si Marco sa akin dati. Ayaw kong makita siyang nasisira. At hindi rin tama na saktan kanila ng ganoon. Nagpasalamat si Elena kay Manang Estrella. Matapos umalis ng matanda, agad niyang tinawagan si Atty. Carlo. Ikinuwento niya ang lahat. Ito ang big twist, Elena, sabi ni Atty. Cardo, halatang nagulat din, maaari itong baguhin ang buong kaso. Hindi lang ito tungkol sa annulment at ari-arian. Ito ay tungkol sa extortion. At manipulasyon. Mas malalim ang problemang ito kaysa sa akala natin. Pinag-aralan nila ang mga dokumento. May mga emails na malinaw na nagpapakita ng pagbabanta mula sa abogado ng Santiago sa email ni Marco. May mga pirma. May mga petsa. Ang lahat ay unti-unting nabuo. Sa isang linggo, sinubukan ni Elena na obserbahan si Marco. Nakita niyang umiwas si Marco sa kanya sa isang grocery store. Nakita niya kung paano si Isabel ay nagbigay ng isang matalim na tingin kay Marco nang magkamali ito sa pagpili ng alak sa isang wine section. Ang Marco na dating puno ng buhay ay ngayon ay tila isang anino. Kinuha ni Elena ang kanyang cellphone. Nakasave pa rin ang contact number ni Marco sa kanyang lumang phone book. Nag-type siya ng isang mensahe. Matagal siyang nag-isip. Kinuha niya ang isa sa mga kopya ng email na galing sa folder na binigay ni Manang Estrella. Ipinakita nito ang direktang pagbabanta ni Don Emilio kay Marco na konektado sa utang at sa kasal. Kakaunti lang ang detalyeng makikita pero sapat na para maintindihan ni Marco kung ano ang ibig sabihin nito. From Atty. Le Garcia, Santiago Legal Team. To Le Ramirez. Subject, urgent, final decision regarding Golden Harvest Debt & Family Legacy. Attachment, Debt Consolidation Agreement Final, yeah. Message, Le Ramirez, as discussed, this is your final opportunity to comply with the terms. The agreement is clear. Consider your family's future. The choice is yours. Ito ang isa sa pinakamalalim na mensahe. Kinopya ni Elena ang text ng email na yon. Isinilid niya ito sa isang private message kay Marco mula sa isang anonymous number. Mula sa isang hindi mo inaasahan. Nasa panganib ka, Marco. May alam ako sa nangyayari. Gusto mo bang lumaya? Pinindot niya ang send. Sa kabilang dako, nakahiga si Marco sa kanyang kama. Hindi siya makatulog. Binubulungan siya ng konsensya niya. Ang mga salita ni Isabel ay tila gumagapang sa kanyang utak. Wala kang silbi. Kailangan mo ako. Paulit-ulit na sinasabi ng kanyang asawa sa tuwing nalulugi ang negosyo nila o sa tuwing nagkakamali siya. Ang mga mata ni Isabel ay tila yelo na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Naalala niya si Elena. Ang init ng mga yakap nito. Ang mga ngiti nito na tila araw. Ang pagmamahal nito na walang kapalit. Pinikit niya ang kanyang mga mata, sinubukang burahin ang alaala, ngunit mas sumasakit lang. Bumulong siya sa dilim. Patawad, Elena. Patawad. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa tabi niya. Isang notification mula sa isang unknown number. Walang pangalan. Naalerto si Marco. Bihira siyang makatanggap ng tawag o text mula sa numero na hindi niya kilala. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono. Ang screen ay nagpakita ng isang mensahe. Binuksan niya ito. Unang basa pa lang, nanlaki ang kanyang mga mata. Isang sipi mula sa isang email. Isang email na matagal na niyang inakala na burado na sa kanyang buhay. From Atty. Le Garcia, Santiago Legal Team. To Le Ramirez. Subject, urgent, final decision regarding Golden Harvest Debt & Family Legacy. Attachment, Debt Consolidation Agreement Final, yeah. Message, Le Ramirez, as discussed, this is your final opportunity to comply with the terms. The agreement is clear. Consider your family's future. The choice is yours. At sa ilalim ng sipi, ang mga salitang nagpahinto sa kanyang hininga. Mula sa isang hindi mo inaasahan. Nasa panganib ka, Marco. May alam ako sa nangyayari. Gusto mo bang lumaya? Nabitawan ni Marco ang kanyang telepono.
Bumagsak ito sa kama na tila isang mainit na uling. Pumuti ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Parang may humawak sa kanyang leeg, pinipigilan ang hangin na makapasok sa kanyang baga. Sino ang nakakaalam nito? Sino ang nakakaalam nito? Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? Nagulantang si Marco. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Pinihit niya ang kanyang ulo, sinuri ang buong kwarto na tila may nakatingin sa kanya. Hindi. Wala siyang kasama. Ngunit paano? Paano nila nalaman ang pinakatago-tago niyang lihim? Bumalik siya sa telepono, dinampot ito, at binasa ulit ang mensahe. Ang mga salitang iyon ay hindi nagbago. Ang email na iyon ay totoo. Ang katotohanan ng kanyang pagkakakulong ay nakalantad. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ang pawis ay lumabas sa kanyang noo. Alam niya. Alam niya na ito ay isang palatandaan. Ang kanyang buhay, ang kanyang pagpapanggap ay malapit ng matapos. Isang malalim na paghihirap ang bumalot sa kanya. Hindi takot kay Isabel, hindi takot kay Don Emilio. Takot sa paghaharap sa katotohanan. Napahiga si Marco sa kama, sapo ang kanyang bibig, pinipigilan ang paghikbi. Pero ang luha ay umagos sa kanyang pisngi. Ang lahat ng pagsisisi, ang lahat ng sakit na kinimkim niya sa mahabang panahon ay biglang bumuhos. Ang sakit ng pagtataksil kay Elena. Ang sakit ng pagkabihag sa mga Santiago. Ang sakit ng pagkawala ng sarili. Elena ni. Bulong niya, ang pangalan niya ay parang panalangin. Sa kabilang dako, nakaupo si Elena sa kanyang desk. Ang cellphone sa kanyang harapan ay tahimik. Wala siyang natanggap na sagot mula kay Marco. Huminga siya ng malalim, sumandal sa upuan. Naramdaman niya ang komplikadong damdamin sa kanyang dibdib. Galit. Pagdududa. Pagkaawa. Simula nang mag-usat sila ni Manang Estrella, at matuklasan niya ang totoong nangyari kay Marco, nagbago ang lahat. Ang Marco na inakala niyang kontrabida ay isa rin palang biktima. Biktima ng sarili niyang kahinaan, ngunit biktima rin ng matinding pagmamanipula at pagbabanta. Ang bawat oras na lumipas ng walang sagot mula kay Marco ay nagpahirap kay Elena. Naisip niya, naging tama ba ang ginawa niyang pagpapadala ng mensahe? Hindi ba niya lalo lang inilagay sa panganib si Marco? O mas lalo lang ba siyang nagbigay ng dahilan para mapuot ang mga Santiago sa kanya? Lumabas siya ng opisina at pumunta sa pantry, kung saan naroon si Manang Lydia, naghahanda ng merienda. Manang, wala pa ring tugon si Marco, sabi ni Elena, na may halong pagkabahala sa kanyang boses. Hayaan mo siya, Ate Len, sagot ni Manang Lydia, habang hinahalo ang kape. Kung handa na siyang lumaban, gagawa siya ng paraan. Kung hindi, ibig sabihin, hindi pa siya handa. Pero ang importante, nalaman mo na ang totoo. At ito ang magpapalaya sa iyo, Ate Len. Ang katotohanan. Tinungga ni Elena ang kape. Mainit. Parang ang mga luha niya kanina, ngunit may tamis. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat si Elena. Naramdaman niya na papalapit siya sa core ng problema. Alam niyang nakuha ni Marco ang kanyang mensahe. Ang kanyang katahimikan ay nagsasabi ng marami. Isang hapon, habang nag-ensayo si Elena para sa isang mock trial sa kanyang law school, nakita niya sa balita ang isang article tungkol sa mga Santiago. May bagong partnership na nabuo ang kanilang kumpanya. At sa larawan, nandoon si Don Emilio, si Isabel, at si Marco. Ngumingiti si Isabel. May pagmamalaki sa kanyang mga mata. Ngunit si Marco, ang kanyang ngiti ay pilit. Ang kanyang mga mata ay blanko. Para siyang isang robot, sumusunod lang sa galaw ng kanyang mga amo. Napakasakit tingnan. Ang dating Marco na puno ng buhay, ang Marco na nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal, ay ngayon ay isa na lang anino. Ang mukha niya ay payat, ang kanyang mga mata ay malalim at tila may pasan na napakabigat na problema. Hindi ito ang taong nagpadala ng sulat na, pasensya na, wala akong ibang choice. Ito ang epekto ng gintong tanikala. Nakita ni Elena kung paano hinawakan ni Isabel ang braso ni Marco, na tila nagmamay-ari. Hindi ito pagmamahal. Pagmamay-ari. Pagtitiyak na hindi ito makakatakas. Naiintindihan na ni Elena ngayon kung gaano kalalim ang butas na kinasadlakan ni Marco. Hindi lang siya nagtaksil. Siya ay biktima rin ng sarili niyang kahinaan at ng kasakiman ng iba. Ngunit hindi ibig sabihin nito na tatanggapin na lang niya.
Mas lalo siyang naging determinado. Hindi para ipaghiganti ang sarili niya, kundi para ilantad ang katotohanan. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para kay Marco. Pinikit ni Elena ang kanyang mga mata. Sa isip niya, nandoon ang mensahe na sinend niya kay Marco. Gusto mo bang lumaya? Alam niyang nasagot na ni Marco ang tanong na iyon sa kanyang sarili. Ang tanong ngayon ay, handa ba siyang gawin ang kinakailangan para makalaya? Ngunit ang pwedeng gawin ni Marco, nasa kanya na. Ang kanyang papel ay ang ipagpatuloy ang paghahanap ng katotohanan. Pagkatapos ng mock trial, nakatanggap si Elena ng isa pang anonymous text message. Kailangan nating mag-usap. Nasa panganib ako. Nasa panganib ka. Kinabahan si Elena. Sino ito? Hindi ito ang numero ng unang nag-text. Hindi ito si Manang Estrella. Iba ito. At sa ilalim ng text may isang address. Isang liblib na lugar sa labas ng bayan. Isang bodega. Ang bodega na pinuntahan niya. Ang lumang bodega ng Golden Harvest. Nanlalamig ang mga kamay ni Marco. Ang mensahe sa kanyang cellphone. Ang sipi ng email. Ang mga salitang, gusto mo bang lumaya, ay tila boses ni Elena, bumubulong sa kanyang utak. Ito ang huling patak sa balde. Hindi na niya kaya. Ang buhay niya kasama si Isabel ay isang impyerno. Hindi ito ang yaman at kapangyarihan na inakala niyang magbibigay sa kanya ng kalayaan. Isa itong kulungan, mas malaki pa sa 4 na dingding ng selda. Si Isabel, sa kanyang kagandahan at kayamanan, ay isang tiran. Bawat kilos ni Marco ay sinusubaybayan. Bawat desisyon ay kontrolado. Nasaan ka na naman, Marco? Ang boses ni Isabel, matalim na parang labaha, umalingaw sa kanyang isip. Kamakalawa lang, sinigawan siya ni Isabel sa harap ng mga business partners nila dahil lang sa hindi niya naiabot ang tamang folder. Ang mga tingin ng mga tao, ang mga bulong, ay tila sumusunog sa kanyang balat. Si Don Emilio naman, isang anino na laging nakasunod. Ang bawat hapunan, bawat pulong, bawat tawag, ay puno ng pagbabanta. Huwag mong kalimutan ang pinanggalingan mo, Marco. Hawak namin ang kinabukasan mo. Ang utang. Ang lihim ng pamilya niya. Ang mga ito ay tila kadena na gumagapos sa kanya. Napakasarap ng alaala ni Elena. Ang maligamam na amoy ng kanyang kape tuwing umaga. Ang pagtawa nito sa kanyang mga corny jokes. Ang paraan ng paghawak nito sa kanyang kamay kapag natatakot siya. Ang Elena na buong puso siyang minahal kahit anong klaseng Marco pa siya. Ang Elena na handa siyang ipaglaban. Ang Marco na umalis. Ang sakit. Ang bigat. Ang pagsisisi. Pilit niyang sinasabi sa sarili na ginawa niya ito para sa pamilya niya. Para iligtas ang lolo niya. Para hindi masira ang pangalan nila. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang isa itong napakalaking kasinungalingan. Ginawa niya ito dahil sa takot. Dahil sa sarili niyang kahinaan. At ngayon, alam na ni Elena. Ang kanyang sikreto ay wala ng halaga. Ang katotohanan ay malapit ng lumabas. Naisip niya ang mensahe, kailangan nating mag-usap. Nasa panganib ako. Nasa panganib ka. Kinakabahan siya. Ngunit may isang bahagi sa kanya na tila naghahangad ng paglaya. Isang paglaya mula sa mga Santiago. Isang paglaya mula sa sarili niyang konsensya. Isang araw bago ang itinakdang pagpupulong, ramdam na ni Marco ang matinding pagbabantay ni Isabel. Madalas itong magtanong kung nasaan siya, sino ang kausap niya. Nagiging mas matalim ang mga tingin nito. Marco, may napapansin ako sa'yo, sabi ni Isabel isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may nakakubling banta. Palagi kang balisa. May tinatago ka ba sa akin? Nilingon siya ni Marco, nag-iwas ng tingin. Wala. Napapagod lang ako sa trabaho. Huwag kang magsisinungaling sa akin, Marco, patuloy ni Isabel, nilapag ang kanyang tinidor. Kilala kita. At kilala ko ang mga taong gumagawa ng gulo. Hindi ko gusto ang mga kalaban, Marco. Alam mo yan. Naramdaman ni Marco ang panginginig sa kanyang lalamunan. Hindi siya makasagot. Kung may kinalaman ito sa ex-wife mo, mas lalo kang mag-ingat, dagdag ni Isabel. Hindi ako natatakot. Pero kayong mga duwag madaling masira. Parang may humampas sa dibdib ni Marco. Duwag. Tama si Isabel. Duwag siya.
At dahil sa pagkaduduwag na yon, nasira niya ang buhay ni Elena. At ngayon, nasisira niya ang sarili niyang buhay. Dumating ang gabi ng pagpupulong. Nag-isip ng palusot si Marco. Nagpanggap siyang may urgent meeting. Alam niyang sinusubaybayan siya, kaya nag-ingat siya. Sumakay siya sa taxi, nagpabalik-balik sa mga kalsada para tiyaking walang sumusunod. Nang makarating siya sa lumang bodega ng Golden Harvest, ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Madilim. Tahimik. Ang hangin ay amoy alikabok at lumang bakal. Nakita niya si Elena, nakatayo sa labas ng bodega, nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso. Walang galit, ngunit walang awa. Marco, sabi ni Elena, ang boses ay kalmado. Elena ni. Bulong ni Marco. Ang pangalan niya ay parang isang panalangin, isang huling pag-asa. Lumapit si Marco kay Elena. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ngunit may lakas. Alam ko na, sabi ni Elena. Alam ko ang tungkol sa utang. Sa pagbabanta ni Don Emilio. Napayukayok si Marco. Elena, patawarin mo ako. Ang boses niya ay nanginginig. Ang lahat ng pagsisisi ay lumabas sa isang paghikbi. Wala akong magawa. Kailangan kong gawin yon. Para sa pamilya ko. Kung gayon, bakit mo ako iniwan ng walang pasabi? Bakit mo ako hinayaang mapahiya sa buong San Rafael? Tanong ni Elena, ang boses ay tumataas ng bahagya, ngunit walang galit, tanging sakit. Kung ganun ka nasisikipan, bakit hindi ka humingi ng tulong? Hindi ko kaya, Elena, sagot ni Marco, umiling. Natakot ako. Natakot akong sirain nila ang lahat. Ang pangalan ng pamilya ko. Ang lolo ko. Napaka-impluwensya nila. Ayaw kong madamay ka. Dinamay mo ako, Marco, sabi ni Elena, marahang umiling. Sa pagtatago mo. Sa pagpili mo na maging duwag. Dahil sa'yo, muntik nang masira ang buhay ko. Ngayon, gusto ko ang totoo. Ang buong katotohanan. Tinitigan ni Marco si Elena. Ang sakit sa mga mata nito ay tila sumisira sa kanya. Nais niyang sabihin ang lahat. Nais niyang bumalik sa dating sila. Ngunit may isang bahagi sa kanya na natatakot pa rin. Hindi ko kayang sabihin ang lahat, Elena, bulong ni Marco. May mga bagay na mas malalim pa rito. Mas delikado. Kinuha ni Marco ang isang nakatiklop na papel mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang kopya ng isang lumang transaksyon, nagpapakita ng ilang mga paglilipat ng pondo mula sa isang offshore account patungo sa isang kumpanya ni Don Emilio. May mga code. May mga pangalan na hindi pamilyar kay Elena. Ito, sabi ni Marco, inabot kay Elena ang papel. Ito ang isa sa mga ginamit nila. Dito dumaan ang mga malalaking halaga. Ito ang simula ng lahat. Inabot ni Elena ang papel. Nakatingin siya sa mga numero at mga pangalan. Ang puso niya ay kumabog. Ito ang katibayan. May iba pa, Marco, tanong ni Elena. Ano ang mga code na ito? Ngunit bago pa makasagot si Marco, biglang may narinig silang malakas na tunog mula sa likuran. Isang kotse. Narinig din nila ang pagbukas ng pinto. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Pumuti ang kanyang mukha. Hala! Andyan na sila, bulong ni Marco, puno ng takot. Tumalikod siya, tumakbo ng mabilis, iniwan si Elena na nakatayo, hawak ang dokumento, at nag-iisa sa dilim. Hindi man lang siya lumingon. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang nakatayo siyang mag-isa sa labas ng lumang bodega. Ang tunog ng sasakyang umalis ay humihina, at ang dilim ng gabi ay tila lumalamon sa kanya. Si Marco. Tumakbo. Iniwan siyang muli. Ngunit ngayon may dala siyang ebidensya. Ang papel na iniabot ni Marco ay mahigpit niyang hawak, tila ito ang kanyang huling pag-asa. Ang sakit. Ang galit. Ang pagkabigo. Muli, pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Ngunit may isang bahagi sa kanya na nagalit. Hindi na sa pagtataksil ni Marco, kundi sa kahinaan nito. At sa kasakiman ng mga Santiago na kayang durugin ang kahit sino para sa kanilang kapakanan. Nagmadali siyang bumalik sa kanyang bahay. Kailangan niyang pag-aralan ang dokumentong ito. Kailangan niyang ipagpatuloy ang laban. Pagbukas niya ng pinto, sumalubong sa kanya ang kakaibang katahimikan. Walang ilaw sa sala. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. May mali. Manang Lydia, tawag niya.
Walang sagot. Kinabahan si Elena. Nagsimula siyang maglakad papasok, humihinga ng malalim. Ang kanyang opisina sa bahay, na kung saan niya iniwan ang kanyang mga files, ay nakabukas. Nagmamadali siyang pumasok. Bumungad sa kanya ang kalat. Nakabukas ang mga drawer. Nagsabog ang mga papel. Ang laptop niya ay nakabukas pa rin, ngunit ang screen ay puro static. Pumuti ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. May pumasok. May naghahanap ng kung ano. At nang tiningnan niya ang kanyang desk, wala na ang kanyang ESC drive. Ang ESC na galing sa lumang kahon ni Marco, na akala niya ay sira. Inalis nila ito. Sinisigurado nilang walang ebidensya. Ngunit ang dokumento na iniabot ni Marco ay mahigpit pa rin niyang hawak sa kanyang kamay. Hindi nila ito nakuha. Nagmadali siyang itago ito sa ilalim ng isang sementadong paso sa hardin. Kailangan niyang maging maingat. Masyado na siyang malapit. Kinabukasan, agad niyang tinawagan si Atty. Cardo. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagkakita kay Marco, ang pag-amin nito, ang dokumento, at ang pagpasok sa kanyang bahay. Kailangan nating maging doble ingat ngayon, Elena, sabi ni Atty. Cardo, seryoso ang boses. Nakita na nila na malapit ka nang makakuha ng impormasyon. Gagawin nila ang lahat para pigilan ka. Sinubukan nilang kontakin ang dating clerk na nagbigay ng tip tungkol sa Golden Harvest Holdings. Walang sumasagot sa kanyang telepono. Pumunta sila sa kanyang bahay. Walang tao. Ang mga kapitbahay ay nagkibit balikat lamang, sinabing bigla na lang daw itong lumipat. Walang paalam. Naramdaman ni Elena ang panghihina. Nawawala ang mga testigo. Nasisira ang mga ebidensya. Parang isang higanting pader ang bumabara sa bawat daan na subukan niyang tahakin. Hindi nagtagal, nagsimula ang media blitz. Hindi lang sa local news. Sa mga national newspapers, sa mga Lee network na hawak ng mga Santiago. Desperadang ex-wife, nagbabalik para gumawa ng gulo. Gold digger ginamit Danzi batas para manggulo ay tahimik na pamilya. Ang mga larawan ni Elena ay ipinalabas, kasama ang mga maling impormasyon. Sinasabi na siya ay isang bitter woman na hindi kayang tanggapin ang pag-iwan sa kanya. Na ginagamit niya ang batas para lamang makuha ang yaman ng mga Santiago. Ang mga komento sa social media ay brutal. Kawawa naman si Isabel, dinadamay pa sa problema ng mga siraulong ex-wife. Dapat dyan, iligpit na para hindi na makagulo. Umiyak si Manang Lydia habang pinapanood ang balita. Naramdaman ni Elena ang lahat ng puot ng mundo na nakatuon sa kanya. Sobra na sila, Ate Len, sabi ni Manang Lydia habang niyayakap siya. Hindi na ito makatarungan. Napakagatlabi si Elena. Ang sakit ay lumagpas na sa pagiging personal. Ito ay tungkol sa kapangyarihan at katiwalian. Alam niyang kaya ng mga Santiago na sirain ang sinumang gustuhin nila. Sa opisina, isang gabi, habang nag-iisa si Elena, nakatulala siya sa kanyang desk. Ang mga pagsubok. Ang mga pagbabanta. Ang mga kasinungalingan. Wala na siyang lakas. Ang lahat ay tila nawawala na. Nagsisimula na siyang sumuko. Biglang nagring ang kanyang landline. Hindi niya inasahan. Ang numero ay unknown. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot niya ito. Atty. De la Cruz, isang boses ng lalaki, matanda na, ngunit malinaw. Hindi pamilyar. Opo, sagot ni Elena, ang boses ay nanginginig. Narinig ko ang nangyayari sa'yo. Alam kong halos sumuko ka na, sabi ng boses. Pero may alam ako. May alam akong mas malalim pa sa nalalaman mo. Hindi lang utang at annulment ang ginagawa ng mga Santiago. May mga transaksyon silang mas marumi. Mas malaki. At ako ang makakapagbigay sa'yo ng ebidensya. Kumabog ang puso ni Elena. Sino ka? Isang taong biktima rin ni Don Emilio Santiago. Matagal na. Maraming nawala sa akin dahil sa kanila. At ngayon, gusto kong makita silang bumagsak. Ano ang alam mo? Tanong ni Elena, tila bumalik ang kislap sa kanyang mga mata. Ang mga shell corporations na yon, hindi lang para sa utang ni Marco. Ginagamit nila para mag-launder ng pera mula sa illegal mining operations. Mga koneksyon sa politika. Mayroon akong mga kopya ng mga bank statements at mga contract agreements na nagpapatunay sa lahat.
Mga orig na kopya, hindi lang basta-basta invoice. Napatulala si Elena. Illegal mining. Racket sa politika. Mas malaki pala ito. Mas masama. Bakit ngayon lang, tanong niya. Natatakot ako. Pero sa nakikita ko, handa ka ng lumaban. At ngayon, handa na rin akong makipagsapalaran. Ang lahat ay nakasalalay sa kung paano mo ito gagamitin. Paano kita kukontakin? Hindi. Ako ang kukontak sa'yo. Mag-antay ka ng tawag ko, Atty. De la Cruz. At mag-ingat ka. Mapanganib ang mga Santiago. At pinutol ang tawag. Nanatili si Elena sa kanyang upuan, nanginginig. Ang lahat ng pagod at pagkadismaya ay biglang napalitan ng isang malalim na determinasyon. Ang laban na ito ay hindi na para lang sa kanyang sarili. Ito ay para sa katotohanan. Ito ay para sa hustisya. Ang sakit. Ang hirap. Ang mga pagbabanta. Lahat ng ito ay nagtulak sa kanya sa gilid ng pagkabaliw. Ngunit ngayon, sa pinakamadilim na oras, isang ilaw ang sumindi. Isang ilaw na nagbigay sa kanya ng huling pagkakataon upang bumangon. Isang matinding paghina ang pinakawalan ni Elena. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang mga mata niya ay mapupula, ngunit may apoy. Walang pagsuko. Walang pag-urong. Hindi pa tapos ang laban, bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin, ngunit puno ng katatagan. Sisiguraduhin kong magbabayad sila. Hindi pa tapos ang laban. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa utak ni Elena, nagiging himig ng pagbangon. Ang tawag mula sa hindi kilalang lalaki, na may hawak na mas malalim na sikreto ng mga Santiago, ay tila isang huling hininga ng pag-asa. Hindi siya nag-iisa. Hindi pa ito katapusan. Kinaumagahan, maaga pa lang ay nasa opisina na si Elena. Dinala niya ang dokumento na iniabot ni Marco, kasama ang mga lumang invoice ng Golden Harvest Solutions, at ang contact number ni Atty. Cardo. Kailangan niyang maging tapat sa Atty. Cardo sa lahat ng nalalaman niya. Nang makita ni Atty. Cardo ang bagong dokumento at marinig ang tungkol sa tawag, namutla siya. Elena, napakalaki nito, bulong ni Atty. Cardo, nakatingin sa mga nakalistang pangalan ng mga offshore account at mga numero. Kung totoo ang mga ito, hindi lang ito extortion. Money laundering. Illegal mining. Maraming koneksyon sa mga politiko. Ito ay isang sindikato. Kaya ko pa ring labanan sila, Atty. Cardo, desididong sagot ni Elena. Ngayon, mas lalo pa. Hindi lang ito tungkol sa akin at kay Marco. Tungkol ito sa lahat ng niloloko nila. Sa lahat ng sinisira nila. Mula noon, halos magdamag na silang nagtatrabaho. Ang opisina ni Atty. Cardo ay naging kanilang fortress. Pinagsama nila ang lahat ng impormasyon. Ang mga nakuha ni Elena mula sa lumang bodega, ang mga dokumento mula kay Manang Estrella, at ngayon, ang mga pahiwatig mula sa anonymous caller. Napakabihira ng bawat piraso ng ebidensya. Kung hindi dahil sa katatagan ni Elena, marahil ay matagal na silang sumuko. Kailangan natin ng mga solidong ebidensya, Elena, paalala ni Atty. Cardo. Hindi sapat ang mga kopya. Kailangan natin ng mga orig at mga testigo na handang humarap. Nagkaroon sila ng maraming diskusyon. Kung paano nila poprotektahan ang mga potensyal na testigo. Kung paano nila ilalabas ang katotohanan nang hindi sila mapapatay. Isang araw, muling tumawag ang anonymous source. Siya ay isang dating accountant ng isa sa mga front companies ni Don Emilio, na niloko at pinagbantaan ng mga Santiago. Alam niya ang lahat ng mga transaksyon at may hawak siyang mga hard copies ng mga records. Ang kanyang pangalan ay Mang Ben. Nagpulong sila ni Mang Ben sa isang ligtas na lugar na inayos ni Atty. Cardo. Nanginginig si Mang Ben, takot na takot siya. Ngunit ang galit niya sa mga Santiago ay mas matindi. Gusto kong makita silang bumagsak, Atty. De la Cruz, sabi ni Mang Ben, habang iniaabot ang isang box na puno ng mga dokumento at liaison drives. Kinuha nila ang lahat sa akin. Ngayon, kukunin ko rin ang lahat sa kanila. Sa loob ng kahon, may mga authenticated bank statements, ledger books, at mga audio recordings ng mga pag-uusap na nagpapakita ng illegal operations ng mga Santiago, kabilang na ang mga koneksyon sa illegal mining at paglilipat ng pera.
Mayroon ding mga dokumento na nagpapakita ng direktang koneksyon ni Isabel sa mga transaksyon, hindi lang bilang asawa ni Marco, kundi bilang aktibong kasabwat. Nakita rin nila ang mga detalye ng pagkakabaon ni Marco sa utang, kung paano siya ginipit, at kung paano siya pinilit magpakasal kay Isabel bilang kabayaran. Nandoon ang mga emails at text messages na nagpapakita ng matinding psychological manipulation. Ngayon, mayroon na silang mga konkretong ebidensya. Ngunit kailangan nilang tiyakin ang kaligtasan ni Mang Ben inayos ni Atty. Cardo ang isang witness protection program sa tulong ng mga dati niyang koneksyon sa DNIE. Samantala, lumabas ang balita tungkol sa nalalapit na pagdinig ng annulment case ni Elena. Dahil sa pagiging kontrobersyal ng kaso at sa pagkakadawit ng pangalan ng Santiago, nakuha nito ang atensyon ng publiko. Si Isabelle at Don Emilio, na tila nagpapakasasa sa kanilang kapangyarihan, ay hindi ininda ang lahat. Naglabas pa nga sila ng mga pahayag sa media, tinatawag si Elena na desperada, at ang kanyang kaso ay walang basehan. Hayaan mo silang magpakasaya sa kanilang kayabangan, Elena, sabi ni Atty. Cardo. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila. Isang hapon, habang naglalakad si Elena sa labas ng korte matapos ang isang pre-trial hearing, nakita niya si Marco. Nag-iisa. Nakaupo sa isang bench, mukhang malalim ang iniisip. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, ang kanyang mukha ay payat na payat. Hindi nagtagal, lumapit si Isabel kasama ang kanyang abogado. Lumapit siya kay Marco, at nakita ni Elena kung paano nagbago ang ekspresyon ni Isabel mula sa mayabang tungo sa galit nang makita si Marco na nakatulala. Ano na naman ang ginagawa mo, Marco? Matalim na tanong ni Isabel. Hindi ka ba marunong mag-isip? Kung saan-saan ka na naman naglalakbay? Hindi sumagot si Marco. Hinawakan ni Isabel ang braso ni Marco at hinila ito. Tara na. Wala kang silbi rito. Pinanood ni Elena ang eksena. Ramdam niya ang sakit sa dibdib ni Marco. Ang lalaking minahal niya ay ngayon ay isang kaluluwang naliligaw na tila nakakadena sa isang halimaw. Ang Marco na ito ay hindi ang Marco na nagtaksil. Ito ang Marco na pinunit ang sarili niya sa pagitan ng takot at konsensya. Sa isang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Marco ay puno ng sakit at pagmamakaawa. Hindi siya makasagot. Hindi niya masabi. Ngunit ang bawat tingin ay tila isang senyales. Tulungan mo ako. Iyon ang naging huling sandali na nakita ni Elena si Marco bago ang main trial. Ngunit ang tingin na iyon ang nagpatindi sa kanyang determinasyon. Ang main trial ay itinakda. Ang lahat ay nakahanda. Ang mga ebidensya. Ang mga testigo. Ang diskarte. Nagbihis si Elena ng kanyang formal na suit. Itim. Ang kulay na nagpapakita ng kanyang pighati, ngunit ngayon, ito ay nagpapakita rin ng kanyang kapangyarihan. Inayos niya ang kanyang buhok, tinitigan ang kanyang sarili sa salamin. Kaya ko ito, bulong niya. Para sa akin. Para sa katotohanan. At para sa mga biktima. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa pag-asam. Ang pag-asam na matapos na ang lahat. Dumating ang araw ng pagdinig. Malaking korte. Puno ng tao. Mga mamamahayag. Ang mga sikat na pangalan ng Santiago. At ang kanilang mga abogado, nakangisi, kumpiyansa sa kanilang posisyon. Humakbang si Elena papasok sa courtroom. Ang bawat yapak ay may bigat. May determinasyon. Nakaupo na si Marco sa silya ng nasasakdal sa tabi ni Isabel at Don Emilio. Tila isang manika. Blanko ang kanyang mukha. Nagtaas ng tingin si Marco. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang Marco na dating minahal niya. Ang Marco na kanyang kinamuhian. Ang Marco na kanyang kinaawaan. At ang Marco na ngayon ay umaasa sa kanya. Walang salita. Ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay tila isang matalim na labaha, bumabalot sa buong silid. Alam nilang lahat na ito na ang simula ng huling laban. Ang hanging bumabalot sa courtroom ay tila dumadagundong sa tensyon. Bawat mata ay nakatutok kay Elena, na nakatayo na ngayon sa harap ng hukom at mga hurado. Sa kabilang banda, nakaupo si Isabelle at Don Emilio, na may ngiti pa rin sa kanilang mga labi, kumpiyansa sa kanilang kapangyarihan. Si Marco, sa tabi nila, ay tila isang estatwa, walang reaksyon. Nagsimula ang paglilitis. Maingat na inilatag ni Elena ang kanyang mga argumento.
Hindi siya nag-aksaya ng panahon sa emosyon. Direktang sa punto. Una, ang kaso ng annulment at ang division ng conjugal properties. Ang aking kliyente, Ginang Elena de la Cruz, ay labis na dinamay at pinanloko ng kanyang dating asawa, si Ginoong Marco Ramirez. Simula ni Elena, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ngunit ang panlolokong ito ay hindi lamang dahil sa pag-iwan sa kanya. May mas malalim na lihim sa likod ng lahat. Nagpakita siya ng mga financial statements, mga bank transactions. Mga dokumento na nagpapakita ng mga transaksyon ng New Golden Harvest Solutions at ang paglipat ng malalaking halaga kay Marco. Ang abogado ng mga Santiago ay agad na umalma. Objection, Your Honor, sigaw ng abogado ng Santiago. Irrelevant ang mga transaksyon na ito sa kaso ng annulment. Ito ay paglabag sa privacy ng aking kliyente. Your Honor, ang mga transaksyon pong ito ay direktang may kaugnayan sa dahilan ng annulment, ang paggamit ng pananakot at pagmamanipula na nagtulak sa aking dating asawa na iwanan ang aking kliyente. At higit pa po, ito ay nagpapakita ng mas malaking scheme, matatag na paliwanag ni Elena. Pinayagan ng hukom ang pagpapatuloy. Isa-isa, inilabas ni Elena ang mga kopya ng mga emails at text messages. Ang mga pagbabanta ni Don Emilio Santiago kay Marco. Ang paggipit sa utang ng pamilya Ramirez. Ang pangalan ni Isabel Santiago, na nakalista bilang co-owner sa ilang properties na ibinigay bilang collateral. Unti-unting nagbago ang reaksyon ng mga Santiago. Ang ngiti ni Isabel ay nawala. Napalitan ng pag-aalala. Si Don Emilio naman, kunot ang noo, tila hindi makapaniwala na may nakalusot sa kanyang mga plano. Ngayon, nais kong tawagin sa witness stand si Ginoong Marco Ramirez, sabi ni Elena, tumingin kay Marco. Nagulat si Marco. Hindi niya inasahan na siya ang susunod. Nagtama ang kanilang mga mata ni Elena. Isang pilit na paglunok ang ginawa ni Marco. Hindi ka dapat umakyat dyan, Marco, bulong ni Isabel, matalim ang tingin. Walang kang sasabihin. Ngunit naglakad na si Marco. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat paghinga niya ay puno ng takot. Umupo siya sa witness stand. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa kanya. Ang mga flashes ng kamera ay kumikislap. Si Marco. Ang taong nagtaksil. Ngayon, nasa sentro ng katotohanan. Ginoong Ramirez, simula ni Elena, kalmado ang boses. Pakisabi sa korte ang buong katotohanan kung bakit mo iniwan ang iyong asawang si Elena de la Cruz at pinakasalan si Isabel Santiago. Nanginginig si Marco. Tinignan niya si Don Emilio na tila nagbibigay ng matalim na banta sa kanyang mga mata. Pagkatapos, tumingin siya kay Isabel na puno ng galit ang tingin. Hindi ko kaya, bulong ni Marco, halos hindi marinig. Ginoong Ramirez, sumumpa kang sasabihin mo ang buong katotohanan, sabi ng hukom. Muli, nagtama ang mga mata ni Marco at Elena. Ang mga mata ni Elena ay hindi nagpapakita ng awa, ngunit mayroon silang kakaibang pag-asa. Hindi para kay Marco. Para sa katotohanan. Huminga ng malalim si Marco. Isang malaking paghikbi ang umalpas sa kanyang lalamunan. Napilitan po ako, Your Honor, sigaw ni Marco, at ang kanyang boses ay nanginginig. Natakot po ako. Hawak po nila ako. Hawak po ako ni Don Emilio Santiago. Nagulantang ang buong courtroom. May mga bulungan. Ilang taon na po ang nakalipas, patuloy ni Marco, umiiyak. Ang pamilya ko po, may malaking utang na nakapangalan sa lolo ko sa isang kumpanya ni Don Emilio. Kung hindi po ako magpapakasal kay Isabel, sisirain po nila ang pangalan ng pamilya ko. Bubulukin po nila ang lolo ko sa kulungan sa isang kasong ipinako nila. At sisingilin po nila ang lahat ng utang na may napakalaking interes. Sinabi ni Marco ang lahat. Ang pagmamanipula. Ang pagbabanta. Ang kanyang sariling kahinaan. Kung paano siya unti-unting pinaghiwalay kay Elena. Kung paano siya pinilit na pirmahan ang mga dokumento na nagpapalit sa kanya bilang e-asset ng mga Santiago. Sumabog ang courtroom sa gulo. Si Isabel ay nagtaas ng boses, sinungaling ka, Marco. Wala kang silbi. Papatayin kita. Galit na galit si Don Emilio. Bumangon siya mula sa kanyang upuan, walang hiya. Sinungaling ang lalaking iyan. Order in the court, sigaw ng hukom, at hinampas ang kanyang gavel. Ngunit hindi pa tapos si Elena. Your Honor, mayroon pa pong malalim na koneksyon ang mga Santiago sa mga transaksyong ito. Ang Golden Harvest Solutions, na pagmamay-ari ni Don Emilio,
ay hindi lamang ginagamit sa pagpapautang. Ito ay isang front company para sa mas malalaking illegal operations. Inilabas ni Elena ang mga dokumentong galing kay Mang Ben, mga bank statements, mga ledgers, mga audio recordings. Isang detalyadong paglalantad ng illegal mining operations. Ang mga kasong graft and corruption na kinasasangkutan ng ilang politiko, kung saan ang mga Santiago ang mastermind. Ang money laundering scheme na naglilipat ng bilyon-bilyong piso sa mga offshore accounts. Ang lahat ay nakalantad. Ang mga mukha ni na Isabel at Don Emilio ay pumuti. Hindi na ito galit. Ito ay purong takot. Ang kanilang imperyo ay gumuho sa harap ng kanilang mga mata. Ipinapakita po ng mga ebidensyang ito na ang mga Santiago, sa paunguna ni Don Emilio at kasama si Isabel, ay hindi lamang nagsagawa ng marital fraud at extortion. Sabi ni Elena, ang boses ay puno ng kapangyarihan. Sila rin po ay sangkot sa malawakang illegal activities na sumisira sa ating bansa. Ang kanilang kayamanan at kapangyarihan ay itinayo sa balat ng kasinungalingan, pang-aapi, at krimen. Ang hukom ay tahimik na nagmasid. Ang mga hurado ay mukhang nagulat. Ang mga mamamahayag ay nagmamadali sa pagtype at pagkuha ng litrato. Sa liwanag ng mga bagong ebidensya at testimonya ni Ginoong Marco Ramirez, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang korte ay nagdedeklara na ang kasal nina Elena de la Cruz at Marco Ramirez ay null and void dahil sa force and intimidation na ginamit laban kay Ginoong Ramirez. Huminto ang hukom. Kinabahan ang lahat. Para naman sa mga bagong kasong iniharap laban kina Don Emilio Santiago at Isabel Santiago, kabilang ang extortion, money laundering, at graft and corruption, ang korte ay nagdedeklara ng sapat na basehan upang ituloy ang mga kasong ito. Ang mga Santiago ay mananagot sa batas. Sumabog ang sigawan sa courtroom. Mga palakpak. Mga bulungan. Mga iyak. Pumunta ang mga pulis kina Don Emilio at Isabel. Nagpupumigla si Isabel, sinisigawan si Marco at Elena. Wala kayong silbi. Babalik ako. Pagbabayaran niyo ito. Si Don Emilio naman kalmado ngunit matalim ang tingin. Ngunit sa ilalim ng matigas niyang mukha, nakita ni Elena ang kanyang pagbagsak. Pinilit si Isabel at Don Emilio na dalhin palabas ng courtroom, sa gitna ng mga flash ng kamera at mga sigawan ng media. Si Marco, nakaupo pa rin sa witness stand, nakatulala. Parang hindi siya makapaniwala na tapos na. Na nakalaya na siya. Lumingon siya. Nagtama ang kanyang mga mata kay Elena. Isang huling tingin. Puno ng pagsisisi. Ng kalayaan. Ng pagtanggap. Hindi na niya sinubukang lumapit. Alam niyang tapos na ang lahat sa pagitan nila. Ang pagbagsak ng imperyo. Ang katotohanan ay nanalo. Isang linggo matapos ang matagumpay na pagdinig, ang balita tungkol sa pagbagsak ng mga Santiago ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Ang kanilang imperyo ay gumuho. Si Don Emilio at Isabel Santiago ay nahaharap sa maraming kaso, at ang kanilang yaman at reputasyon ay tuluyang nawasak. Ang San Rafael, ang bayang minsang naghusga kay Elena, ay ngayon ay pinupuri siya. Si Attorney Elena de la Cruz ay naging isang bayani. Ang mga tao ay lumalapit sa kanya, nagpapasalamat, humihingi ng payo. Mula sa pagiging isang biktima, siya ay naging isang inspirasyon. Ang bahay niya, na dating punong-puno ng alaala ni Marco at ng kanyang kalungkutan, ay ngayon ay mas maliwanag. Wala na ang mabigat na aura ng paghati. Ngayon, punong-puno ito ng pag-asa. Isang hapon, nakaupo si Elena sa kanyang opisina sa bahay, kasama si Manang Lydia. Nagbabasa siya ng mga balita tungkol sa mga Santiago. Nakita niya ang larawan ni Isabel sa loob ng kulungan, nawalan na ng dating kislap at pagyayabang. Si Don Emilio ay nakaratay na sa ospital, matapos atakihin sa puso dahil sa stress. Sobra-sobra ang parusa sa kanila, Ate Len, sabi ni Manang Lydia, nagbuntong hininga. Hindi sila pinaparusahan, Manang, sagot ni Elena. Nagbabayad lang sila sa mga ginawa nila. Sa katotohanan, hindi nagtagal, isang tawag ang dumating kay Elena. Mula sa public defender ni Marco. Nais daw makipagkita ni Marco sa kanya. Hindi para sa kaso. Kung hindi man, para sa isang huling pagkikita. Nag-alinlangan si Elena. Ang sugat ay naghilom na, ngunit ang peklat ay naroon pa rin. Ngunit alam niyang kailangan niya itong harapin, hindi para kay Marco, kundi para sa sarili niya.
para tuluyang makalaya ang kanyang puso. Kinabukasan, pumunta si Elena sa kulungan kung saan pansamantalang nakakulong si Marco habang naghihintay ng kanyang sentensya. Umupo siya sa harap ng salamin, sa gitna ng ingay at bulungan ng ibang preso at bisita. Lumabas si Marco. Payat na payat. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakasuot siya ng uniform ng preso. Hindi na ito ang Marco na kilala niya. Ang kanyang dating asawa. Ang kanyang traidor. Ngunit hindi rin ito ang Marco na inakala niyang kilala niya. Elena, bulong ni Marco. Ang boses niya ay mahina. Marco, sagot ni Elena. Walang galit. Walang emosyon. Tanging pagtanggap. Salamat, sabi ni Marco at bumaba ang kanyang tingin. Salamat sa paglabas ng totoo. Dahil sa'yo, nakalaya ako. Mula sa kanila. Mula sa sarili ko. Dapat noon pa, Marco, sabi ni Elena. Dapat noon pa sinabi mo. Hindi ako nagalit sa'yo nang dahil lang sa pinakasalan mo siya. Nagalit ako dahil nagtabo ka. Dahil hindi ka lumaban. Dahil hinayaan mo kaming parehong masira. Alam ko, sagot ni Marco at tumulo ang kanyang luha. Duwag ako, Elena. Duwag ako. Pero ngayon, wala na akong takot. Haharapin ko ang parusa sa mga kasalanan ko. Sana, mapatawad mo ako. Hindi sumagot si Elena. Hindi niya sinabi na pinatawad niya si Marco. Dahil ang pagpapatawad ay hindi basta-basta salita. Ito ay isang proseso. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Ang galit ay wala na. Ang sakit ay naglaho na. Ang naiwan ay isang malalim na pagkaunawa. Alagaan mo ang sarili mo, Marco, sabi ni Elena. Hindi na siya nagtagal. Tumayo siya at umalis. Iniwan si Marco na nakatingin sa kanyang likuran, sa wakas ay malaya sa kanyang sariling bilangguan. Ngayon, ang buhay ni Elena ay puno ng bagong direksyon. Hindi na siya naghahangad ng pagmamahal. Ang pagmamahal na iyon ay sumira sa kanya. Ngayon, ang kanyang pagmamahal ay para sa katarungan. Para sa katotohanan. Nagpatuloy siya sa pagiging isang abogado. Ngunit hindi lang siya basta abogado. Siya ay abogado ng mga inaapi. Ng mga walang boses. Ginagamit niya ang kanyang karanasan para tulungan ang iba na makabangon mula sa mga trahedya. Isang araw, habang nakatayo si Elena sa kanyang bintana, nakatingin sa payapang karagatan ng San Rafael, nakaramdam siya ng isang kakaibang kalayaan. Ang hangin ay sariwa. Ang araw ay mainit. Walang anino. Ang kanyang bahay ay masikip pa rin sa alaala. Ngunit hindi na ito alaala ng sakit. Alaala na ito ng kanyang pagbangon. Ang kanyang pagiging matatag. Hindi niya inakala na ang isang trahedya ay magiging daan para matuklasan niya ang kanyang tunay na lakas. Hindi niya kailanman inakala na magiging abogada siya. Hindi niya kailanman inakala na makakamit niya ang hustisya. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa mas malaking kabutihan. Naramdaman niya ang presensya ni Manang Lydia sa tabi niya. Niyakap siya ng matanda. Ang ganda mo, Ate Len, bulong ni Manang Lydia. Hindi lang sa panlabas. Sa loob. Ngumiti si Elena. Isang ngating hindi pilit. Isang ngating totoo. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang bagong mensahe. Mula sa isang numero na hindi niya kilala. Binuksan niya ito. Attorney De La Cruz, maraming salamat po sa inyong tulong. Dahil po sa inyo, naibalik ang lupa namin. Dahil po sa inyo, nagkaroon kami ng pag-asa. Hindi po namin kayo makakalimutan. Kayo po ang aming bayani. Napangiti si Elena. Ito na ang kanyang bagong buhay. Isang buhay na puno ng kahulugan. Isang buhay na puno ng paglilingkod. Isang buhay na pinili niya. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa horizon, nagpinta ng ginto at kahel sa kalangitan. Naglakad si Elena sa labas, papunta sa dalampasigan. Ang bawat yapak niya ay may katiyakan. May kalayaan. May kapayapaan. Tumingin siya sa malayo. Sa dagat. Sa bukas na hinaharap. At alam niyang, sa wakas, siya ay malaya. At dito nagtatapos ang makabagbag damdaming kwento ng pagbangon at paghahanap ng hustisya ni Atty. Elena de la Cruz. Sa bawat isa sa inyo na nakinig, nagbigay ng oras, at sumubaybay sa bawat kabanata ng buhay ni Elena,
mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat po. Bilang inyong manunulat, isang karangalan at kaligayahan ang ibahagi ang paglalakbay na ito. Bawat pahina, bawat salita, ay nilikha ng may pagmamahal at pag-asang makapagbigay inspirasyon. Kasama ninyo akong nagalit, nalungkot, umasa, at nagtagumpay kasama si Elena. Hindi naging madali ang paglalakbay na ito, puno ng pagsubok at mga pasakit, ngunit sa huli, nagbunyi tayo sa katotohanan at katarungan. Sa kwento ni Elena, ating nakita na ang tunay na lakas ay hindi lang sa pagganti, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagkawasak, magpatawad hindi para sa iba kundi para sa sarili, at lumaban para sa katotohanan at katarungan. Ito ay patunay na kahit gaano kahirap ang pinagdaanan, mayroon pa ring pag-asa at panibagong simula. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa romansa, kundi sa pag-ibig sa sarili, pag-ibig sa pamilya, at pag-ibig sa kapwa. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Ano ang pinakanakapukaw sa inyong damdamin? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Masaya po kaming basahin ang bawat komento ninyo. Maraming salamat muli sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa susunod nating kwento, mula sa puso ng inyong manunulat. Kir Evans Nane, bawat tibok.